Paano makakain ito ay? Papakuluan po yan, ma'am. Ayun, yung parang ano, nakarating na tayo dun sa dulo ng bakawan. Ang ganda oh. Ito yung parang mga ugat niya ano. Maghahanap na tayo ngayon ng jellyfish. Yahoo! Hindi ba ako anuhin ito, kagatin ito? Pwede nyo na pong hatiin, ma'am. Kakainin na ng ganito? Parang ano lang po, gulaman. Tulog oh. Ikaw mo ano. Goods na goods, ma'am. Ha? Try nyo po. Ba't parang hindi masarap? Masarap po, ma'am. Ganyan lang talaga, ihulog na ganyan. Okay, shucks. Lahat? Ang Pilipinas ay bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla. Napaliligiran ito ng karagatan na mayaman sa biyaya ng kalikasan. Katunayan, tinaguri ang World's Center of Marine Biodiversity ang ating bansa. Ngayong gabi sa Pinasarap, samahan niyo akong bisitahin at sisirin ang dagat ng isa sa pinakamagandang tourist and diving destinations ng Pilipinas. Ang babaw lang nung dinive namin, pero ang dami mo makikita talagang kung may isang bagay daw na magandang idinulot yung pandemic, at least for Mother Nature, nakapag-recharge siya talaga. At syempre, hindi ko palalagpasing tikman ang ipinagmamalaking seafood dishes dito. Very flavorful. I think ang nagpapasarap dito ay pagiging fresh ng mga seafood na ginamit. Ang sarap nito. Maanghang, pero malinamnam. Buti na lang meron akong kanin. Tara na sa isla ng Bohol, mga unta! Sa ilalim ng dagat, tila mayuming nagsasayaw ang mga dikya o jellyfish. Pero sa kabila ng kaaya-aya nilang paggalaw, madalas na iniiwasan ng mga tao ang mga jellyfish. Ang mga galamay kasi ng jellyfish makate kapag kumapit sa ating balat. At kung minsan pa nga, ito'y nakamamatay. Pero dito sa Barangay Ubuhan, may isang klase ng jellyfish na hinuhuli at pwede raw kainin. Ang tawag nila dito, bubog lutaw, na ang ibig sabihin ay jellyfish na nakalutang. Palutang-lutang lang daw kasi ang mga ito kapag low tide. Sa mga adventurous nilang bisita, inihahain nila ang mga putaheng gawa sa jellyfish. Dito po sa amin kinakain po ito. Ang kanilang tanong at hamon, kakagat ka ba? Siyempre, hindi natin aatrasan yan. Baka gusto nyo din pong bubog, ma'am. Anong bubog? Bubog jellyfish po. Bata pa lang daw si Raymart nang huhuli na siya ng bubog lutaw. Ipapakita niya sa atin kung paano manguha nito. Low tide ngayon, so hindi na tayo magbabangka kasi hanggang dito lang naman yung tubig. Yung jellyfish nakikita yun ninyo talaga usually pag low tide. Opo, nakaano lang po siya sa may buhangin po. Pero di ba makati yung jellyfish? Ibang klase po, maraming klase po kasi ng jellyfish na. Oo. Kasi alam natin, di ba, pag nagsiswimming ako sa dagat, natatakot ako kapag nakakakita ako ng jellyfish kasi baka mamaya ma-sting ka, di ba? Okay, so nakarating na tayo dun sa dulo ng bakawan. Ang ganda, oh. Ito yung parang mga ugat niya, ano? Maghahanap na tayo ngayon ng jellyfish or bubog. Paano natin makikita yun dito? Nakalubog lang din po yan, ma'am, sa may buhangin. So, gaganunin natin. Opo. Ito po, ma'am, oh. May isa po. Hala, patay na ata yan. Buhay po to, ma'am. Kasi pag low tide po, ma'am, parang nagpapahinga din po sila dito, ma'am. Buhay pa ba ito? Buhay, ma'am.
Kinakabahan ako. Hindi siya makati. Pero buhay pa ba ito? Buhayan, ma'am. Paano mo malaman pag buhay o patay? Humihinga ba? Ayun! Yung parang ano? Ba't nakabaliktad? Ganyan talaga ang jellyfish kapag low tide. Teka, ako kukuha, kuya. Uy, ang laki! Magpahuli ka. Yeah! Yahoo! Hindi ba ako anuhin ito? Kagatin ito? Kailangan pong ngipin yan, ma'am. Ang bubog lutaw ay tinatawag na lagoon jellyfish o spotted jelly sa Ingles. Napapadpad ang mga ito sa mabababaw na bahagi ng dagat kapag low tide. Isa itong klase ng jellyfish na hindi makate at hindi rin nakalalason. Maiiksi ang mga galamay nito. Ibang-iba sa itsura ng pinaka-nakalalasong uri ng dikya ang box jellyfish na merong mahahaba at payat na mga galamay. Ang galing! Ang lambot niya! Very slimy. Okay. So, paano luto ninyo dun sa jellyfish? Niluluto ba yan? Kahit kilaw lang po. Kahit ano? Kinilaw lang po. Kilaw lang talaga? Kinilaw. Kinilaw? Lang sa suka. Kakainin na ganyan? Opo. Ulo, ang daming putik. O, sige. So, kakainin dito ng ganyan lang? Opo. Hindi iluluto? Hindi na po. Diretso na po. Eh, buhay, Tatanggalin lang hindi po ba yung buhay pa ganun. yan? Tapo na po yan, ma'am. Eh, hindi na to kakainin. Hindi na po. Tatanggalin lang yung mga galamay. Opo. Saka yung mga madudulas po. Yung hindi po masyadong madulas. Lahat ng madulas tatanggalin. Hindi naman po lahat. Pwede na po yan. Pwede na to? Tapos, Pwede nyo na pong hatiin, ma'am. kakainin na ng ganito? Parang ano lang po, gulaman. Talaga? Ikaw ano? Wala ay, ganyan lang talaga kakainin. Ito, ma'am. Try nyo. Sausaw nyo po yung suka, ma'am. Suka, wala tayong suka. Oh, ready sa suka si kuya, oh. May pasuka dito. Okay, tapos? Diretso na po yan, ma'am. Eh, mauna ka. Sige po. Goods na goods, ma'am. Ha? Try nyo po. Ba't parang hindi masarap? Masarap po, ma'am. Ganyan lang talaga, ihulog na ganyan. Okay, shucks. Lahat? Hindi masama, ma'am. Lahat dagap? Parang yung texture niya parang yung... Alam niyo yung ano? Yung arorosep? Yung parang seaweed na may bilog-bilog. Lato ba ang tawag doon? Yung parang sea grapes, oo. Parang sea grapes siya. Yung pag kinagat mo, may pumuputok na Parang juicy. juicy. Sa loob. So, very, very slimy. Parang gulaman sa una, pero pag kinagat mo, parang may pumuputok na parang Isa pa, ma'am. parang dagat. Parang juicy siya. Parang, anong isa pa? Ubuhin na natin to. So, kanina tumikim tayo ng kinilaw na jellyfish. Ngayon naman, eto, medyo lalagyan na natin siya ng konting luto. Actually, hindi rin no? Hindi din po. Hindi rin iluluto, pero lalagyan lang natin ng ibang rekado. Opo. Kilawin naman ang tawag dito. So, ang una po is yung gata na ang pinangpiga po natin ay ang suka. So imbis na tubig, 'di ba usually kapag nagkudkod tayo ng niyog, 'di ba? So may asim na rin ng kaunti yung gata. Ang una na po nating isalin ay ang ating Jellyfish. bubog po. Opo. So ito ay hiniwa-hiwa nyo na siya na parang gulaman. Opo. Next po ay ang ating luya, kalamansi. Higain lang po. Sunod na ilalagay ang kamatis at sibuyas. Ang ating gata. Ganun lang yan siya kasimple. Opo. Parang sabaw, ano?
Kunting asin po. Maalat na po yung bubog eh. Totoo yan. Kamatis di po may tubig. Yan na ang kilawin. Compared dun sa kanina na hilaw, na kinain ng hilaw, mas kaya ko tong kainin. Kasi nabawasan na yung alat nung jellyfish. It's actually good. Naghalo na kasi yung gata at saka yung suka. Tapos nilagyan na siya ng flavor ng luya. So, hindi na siya masyadong malansa. Yung kanina kasi lasang-lasa mo talaga yung lansa eh. Dahil talagang it's really raw. Okay siya. Ang masarap sa buhay sa probinsya, paglabas mo lang sa iyong bakuran, pwede ka nang makakuha ng pagkain. Andito ako ngayon sa Ubuhan sa Tagbilaran, Bohol, kung saan meron daw silang isang kinakain dito na kinukuha lang nila sa labas ng kanilang bahay. Ang tawag daw ay baboy-baboy, pero hindi ito baboy ha, hindi ito pork. Parang sea creature daw. Mangunguha ka daw ng baboy-baboy, Opo, ma'am. pero hindi ito baboy talaga. Ay, hindi po, ma'am. Seafood naman po, ma'am. Ano po? Seafood po. Seafood siya. Okay. Ano ba yung hinahanap natin? Anong itsura? Ah, ito. Ano ba ito? Paano makakain ito? Ay! Papakuluan po yan, ma'am. Ganito. Baboy-baboy ang tawag dito ng mga taga-ubuhan. Pero sa ibang parte ng Bohol, tinatawag din itong tagukan. Sea cradles naman ang tawag dito sa Ingles. Tinatangay ito ng tubig kapag high tide at kumakapit sila sa malalaking bato sa pampang. Kaya naman kapag low tide, maraming makikita at makukuhang baboy-baboy sa mga batuhan. Gaya rito sa likod ng bahay ni na Raymart. Sige, kuha ka rin, kuya. Paramihan tayo, charot. Paramihan! Ito parang hindi, parang nalibing na siya talaga. Ito. Malaki-laki to. Dalawa sila dito. So ito, may nakita ko dito. Hindi naman siya ganun kahirap kunin. Mahirap lang sa start kapag kailangan mo lang ma-pry open. Para kasi siyang nakasuction. Tapos kapag natanggal mo na yung isang bahagi, madali na siyang i-peel off na ganyan. Yun! Okay, so may mga nakuha na kami. Raymart, ilan na nakuha mo? Ay, ang dami ng sayo. Tapos, gaano katagal to pakukuluan? Kung gusto niyo po talaga malambot, ma'am, mga 2 oras. 2 oras? Kasi mukhang Kasi matigas. makunat po ito, ma'am. Oo, mukhang matigas, oh. Diyos ko, talaga bang kinakain ito? Hindi lang sa Pilipinas kinukuha at kinakain ng baboy-baboy. Ang ilang bansa na malapit din sa dagat gaya ng Caribbean Islands may sariling luto sa baboy-baboy. Hindi makukumpleto ang aking Bohol adventure kung di ko bibisitahin ang naggagandahang isla dito. Nandito ako ngayon sa Panglao, Bohol at pupunta tayo sa isang marine sanctuary, yung sikat na Balikasag Island. I'm so excited! Look at this! Vitamin C! Ang Balikasag Island ay isa sa 3 mas maliliit na isla sa Panglao Island sa Bohol. Kung nakikita ninyo yung isla dun sa aking likuran, yung parang may tore na puti, ang tawag dyan ay ang isla ng Balikasag. Ang kasag sa Bisaya ay ibig sabihin alimasag or crab. So, Balikasag, ibig sabihin binaliktad na alimasag. Noong 1978, idiniklarang marine sanctuary ang 5.4 hectare na protektadong bahaging ito ng Panglao Island. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang pangingisda rito. Dito
dito sa Balikasag Island, talagang ginawa nilang sanctuary ito. Parang ito yung nagiging nursery ng mga isda. Dito sila magpapalaki, dito sila magpaparami para mapopopulate nila yung buong dagat. At marami ring mahuhuli eventually yung mga mangingisda doon sa ibang bahagi na ng dagat. Hindi dito sa Balikasag kasi dito protected talaga sila. Ay, excited na ako mag-snorkel! Alam mo, ang babaw lang ng dinive namin. Pero ang dami mo makikita talagang kung may isang bagay daw na magandang idinulot yung pandemic, at least for Mother Nature, nakapag-recharge siya talaga. Isipin mo, ang babaw lang ng pinuntahan namin. May nakita kaming talakitok, may nakita kaming giant clams, at kung ano-ano pang mga isda. It was very, very colorful. Ibang klase talaga kapag na-educate ng mabuti yung community na i-preserve at pangalagaan talaga yung coral reef dito. Galing! Bawal manghuli ng lamang dagat dito sa isla. Pero kung hindi nyo mapigilan ang inyong seafood craving, may sagot dyan ng Balikasag Island Dive Resort. Naghahain kasi sila ng mga nakatatakam na seafood dishes na ang sangkap fresh catch mula sa ibang parte ng mayamang dagat ng Bohol. Sa ibang parte ng dagat, pinapayagang manghuli ng seafoods dahil ito ang kabuhayan ng mga mangingisda. Ang babaw lang ng dinive namin, pero ang dami mo makikita. Galing! Lagay natin yung 2 basong tubig. Sunod na ilalagay ang tanglad, kamatis, luya at sibuyas. Hayaan lang itong kumulo. Ilalagay na natin yung seafood. Haluin lang natin. Sunod na ilalagay ang siling pangsigang. Titimplahan ito ng asin at sesame oil. Okay, ilagay natin yung gulay, yung talong, string beans, Chinese pechay, at saka cabbage, bell pepper. Haluin lang natin. 15 to 20 minutes. Lalagyan din ito ng evaporated milk at saka hahaluin. Ito na yung Balikasag soup, paborito ng mga islander. Wow, ang ganda naman! So, may iba-iba siyang klase ng seafood. Meron siyang squid. Meron siyang kasag. For balikasag. Tapos, yun o, may shrimp. Okay. Tikman natin. Tikman ko lang muna yung sabaw, ha? Very flavorful. I think ang nagpapasarap dito ay yung pagiging fresh ng mga seafood na ginamit. Malinamnam yung sabaw, fresh yung seafood, tapos yung squid nila is just perfectly cooked, hindi pa siya yung rubbery. Tapos hindi naman siya maanghang na maanghang. Ang mas nangingibabaw talaga yung natural na alat mula doon sa seafood, yung linamnam mula doon sa gatas na ginamit. Tapos may flavor siya ng ginger. It's good! Hindi naman pahuhuli ang Balikasag Island sa version nila ng sizzling seafood. Wow! Tingnan mo naman to! Tikman nga natin.
It's good. Maanghang. Woo! Maanghang siya, ah. Yung sauce niya parang, alam niyo yung seafood marinara? Parang ganun siya. Parang bagay siya sa pasta. Yan. Napakaswerte ng mga Boholano kasi everyday fare lang para sa kanila yung mga ganito ka-fresh na seafood na, alam mo yun, pinapangarap mo lang sa mga taga Luzon, sa mga taga Maynila, yung ganitong klaseng mga dishes pang special occasion. Pero everyday fare lang po ito para sa mga Boholano. The way they cook it, simpleng-simple lang siya para lumabas talaga yung flavor ng fresh seafood. Yun! Okay, so may mga nakuha na kami. Raymart, ilan na nakuha mo? Ay, ang dami ng sayo. Ko talaga bang kinakain ito? So, kasama ko dito si Lloyd na magluluto sa atin ng halang-halang na baboy-baboy. Ito na yung baboy-baboy na pinakuluan, tapos binalatan na siya, tinanggal na yung parang armor niya dun sa likod, yung matigas na bahagi. Ganito na yung itsura niya. Malambot na siya. Pwede na natin siyang ilutong halang-halang. Una yung mantika, ma'am. Ang halang-halang ang isang traditional Visayan dish na karaniwan nilalagyan nila ng gata. Tapos talagang maanghang ito at saka very aromatic yung flavor. Kasi ang ibig sabihin ng halang or halang-halang sa Bisaya ay maanghang. Maanghang. So kaya kailangan may sili, meron siyang tanglad, tsaka luya para talagang mabango siya, tsaka gumuguhit ba sa sa lalamunan. Isunod na natin ang sibuyas. Sino nagturo sa iyo magluto niyan, Lloyd? Yung mama ko po, Pero kapag naghahalang-halang kayo, talagang ito ang sahog o minsan iba rin? manok. Madalas manok. Oo. Pero sino naman nagturo sa iyo niyo pwedeng gamitin pala itong baboy-baboy na kakainin? Yung ano lang po, yung kaibigan ko lang po. Sunod yung luya, ma'am. Red bell pepper, sili. Mukhang maanghang to ah. Ilang sili yung nilagay mo? 3 ata po, ma'am. Sunod na ilalagay ang pinakuluang baboy-baboy. Ibubuhos ang gata. So ito yung ikalawang piga ng gata, medyo mas malabnaw ito. Opo, ma'am. Usually, kapag nagluluto po kayo with gata, kailangan talagang unahin nyo muna yung pangalawang piga. Basically, gagamitin mo lang naman to para mapalambot at saka maluto yung niluluto mo. Mag-evaporate lang naman. Pag bago matapos yung pagluluto mo, saka mo na lang ilagay yung unang piga para lasang-lasa mo yung linamnam ng gata. Sunod po yung ito, ma'am. Yung tanglad. tanglad. Pampabango. At saka dahon ng sibuyas or leeks. Sunod na ilalagay ang sayote, maglalagay rin ng asin. Takpan at hayaang kumulo. Okay. Tulo na po, ma'am. Uy, kumukulo na. Patingin. Ay! Nag-iba na rin ang kulay niya, no? Lalagay na natin ngayon yung unang piga, yung kakang gata. Anong tawag ninyo dyan? Tuno, ma'am. Tuno. Tuno. Tapos yung malunggay, ma'am. Malunggay. Takpan ulit natin. So, hihintayin lang natin siyang medyo... 20 seconds lang. Mabilis lang. Bilis lang. Ito na po. Luto na po yung halang-halang na baboy-baboy. Ang sarap nito. Maanghang, pero malinamnam. Buti na lang meron akong kanin. It's good. Ang sarap ng pagkakatimpla niya nung halang-halang. Sakto lang yung anghang. Tapos nangingibabaw yung tanglad, yung luya. Tapos ang linamnam nung gata. Tapos yung mismong baboy-baboy, para siyang kuhol. Hindi naman siya malansa. Okay na okay yung pagkakaluto. Basta kapag kakain po kayo ng halang-halang,
siguraduhin yung maghahanda kayo ng kanin kasi talagang mapapakanin kayo sa anghang niya at saka dun sa linamnam ng gata. Malaparaiso sa ganda ang isla ng Bohol. Pinagyaman pa ng biyaya ng kalikasan mula sa kanilang kapaligiran hanggang sa ilalim ng karagatan. Kaya naman ang kanilang mga pagkain siguradong masarap dahil gawa sa mga sariwang sangkap. Ang sarap nito. Maanghang, pero malinamnam. Kaya sa susunod ninyong bakasyon, huwag kalimutan ang probinsya ng Bohol. Sigurado akong sulit ang pagbisita ninyo dito dahil hindi lang mata ang mabubusog, pati na rin ang inyong mga sikmura. Mula rito sa Bohol, maadyong gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.